Pabago-bago ka rin ba? Mapagpalang simula ng mga mahal na araw, kapanalig. Linggo po ngayon ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, at sinabi, Magkano ang ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Inalok nila ito ng 30 bariyang pilak, at mula noon, naghanap ito ng pagkakataong maipagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanya, Saan mo kami gustong maghanda ng hapunang Pampaskwa para sa'yo? Sumagot si Jesus, Puntahan niyo ang lalaking ito sa lungsod at sabihin sa kanya, Sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ako magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Lubha silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, Ako ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa plato, ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang anak ng tao, ayon sa isinulat tungkol sa kanya, ngunit kawawa ang nagkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi siya ipinanganak pa. Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya. Ako ba, guro? Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsabi. Sa ating misa ngayong linggo ng palaspas, magsisimula tayo sa pagsigaw ng Hosana, sa pagbibigay papuri kay Jesus. Pero ilang sandali lang pagdating sa pagbasa ng mabuting balita, kabaliktaran na ang ating tono. Ipako siya sa krus. Ang bilis naman magbago. Pero hindi na ito dapat kagulat-gulat. Alam naman natin na bilang tao, tayo din ay madaling nadadala ng emosyon at nababago ang paninindigan. Nag-uumapaw ang saya sa simula, maya-maya malungkot na. Ganado sa umpisa, pero sa bandang dulo tamad na. Ito ang puso ng tao. At sa pagiging tao ni Jesus, dinanas niya ito. Sa darating na Huwebes Santo sa Getsemani, ang dalangin ni Jesus, Ama, kung maaari lumampas sa akin ang kalis na ito. May panginginig din, may bigat din. May sandaling tila gustong umiwas. Ganun pa man sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang ama, ito ay kanyang nalampasan. Ang pusong may pag-aalinlangan ay naging pusong nagtitiwala. Ang pusong nanginginig ay naging pusong handang sumunod. Ang linggo ng palaspas ay paalaala ng karupukan ng ating mga puso bilang tao. Pero paalala rin ito na dalhin natin ang ating marurupok na puso sa krus ni Jesus. Hindi tayo pumapasok sa Semana Santa bilang malalakas na alagad, kundi bilang mga taong handang umamin na, Panginoon, madalas akong maghosana tapos aatras. Magbibigay papuri tapos hindi naman lalaban. Dahil ang landas ng linggong ito ay hindi nagtatapos sa krus. Ang pusong dinala ni Jesus hanggang Kalbaryo ay siya ring pusong bumangon sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya't hindi tayo kailangang magpadala na lang sa kahinaan ng ating puso. Sa piling niya, ang pusong marupok ay maaaring maging pusong matatag. Ang pusong pabago-bago ay maaaring matutong manindigan, lumaban at magtiwala. Ngayong linggo ng palaspas, hindi lang tayo magdadala ng palaspas. Dadalhin natin ang ating buong puso, mahina man,
nanginginig man, at hahayaan natin si Kristo ang maghubog nito sa paglalakad natin kasama niya hanggang sa krus at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.